Hello po, magandang araw. Dito po tayo sa Maguinoo Street. Maguinoo Street po ito. Ayan, maraming tao. Ibig sabihin, kung maraming tao, maraming may asawa. Hindi naman magkakataon kung walang mag-asawa, di mo ba? Walang mag-asawa. Dito po tayo upang magbahagi ng salita ng Diyos na ang gagamitin po nating Bible ay walang iba kundi yung Gideon International na pinamimigay ng Gideon. Alam niyo po yung mga Gideon na yan, sila po yung mga mayayaman na tao. Sila nag-contribution. Dito po tayo, nanay. Nagpagawa sila ng mga Biblia. Naglimbag sila sa iba't ibang lingwahe. At isa po ang nabilipisyuhan ng Pilipinas. No? Kaya ako meron akong ito. Pero bigay lang sa akin to. Bawal naman pong ibenta ito eh. Kaya nakalagay dito, huwag ipagbili ang aklat na ito. Kasi libre lang pinamimigay, ba't mo naman ibebenta? Di po ba? Happy Lost Day po, ano? Magsishare po tayo. Pero bago tayo magsimula, ingat natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan ng mga tao, yung mga nanonood ng video nito, upang lubos po namin maunawaan ang iyong turot aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. O, ito po, meron na po tayong mga audience, may bata, may matanda. Ayan, o. Kaya, alam niyo po, ang Biblia po, kaya natin ginagamit ang Biblia para hindi po tayo mapagbintangan. Kasi baka akala nila nagmamarunong po tayo. Hindi tayo nagmamarunong kaya gumagamit tayo ng Bible. Ano po? Sige. Magsimula na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tao po, meron siyang dalawang kalagayan. Dalawa. Meron siyang physical, meron siyang spiritual. Ang nakikita nyo ngayon sa akin, physical. Yung nakikita nyo po sa kanila, mga physical yan. Ano po? Pero yung spiritual, hindi nyo po nakikita. Nasa loob ng katawan natin yan. Nasa loob. Espiritu siya. Dahil siya ng angin. Tingnan natin ang sulat ni San Juan. Ganito. Dito po sa ikalawang 1 o ikatlong 1, ang sabi rito ay, ito, basahin natin, meron naman tayong Biblia. Ito, mula sa matatanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2, mahal kong Gayo, hindi nadalangin kung ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. O, kita nyo? Kaya dalawa po yung kalagayan ng tao. Meron siyang physical, meron siyang spiritual. So ano po ang dapat natin gawin? Una, nagalmusal na ba kayo? Kasi umaga ngayon. Kung nagalmusal na kayo, ibig sabihin pinakain ninyo ang inyong katawan. Ang tanong, ang espiritu nyo ba kumain na? Siyempre hindi. Kaya ngayon, ang gagawin natin, kakain tayo ng spiritual. Yung salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, sa 63 ay ganito po ang mababasa. Basahin po natin ang salita mismo ni Jesus Christ. Sa 63, ang sabi niya po ay ganito. Basahin natin. Po.
Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Yan. Hindi ito magagawa ng laman. Dalawang binanggit, Espiritu at laman. Yung Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya meron tayong buhay na Espiritu, ang kailangan niya yung buhay. Ano yon? Espiritu. Hindi nakikita pero naririnig. Alin yon? Yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong oras na ito, kung nakikinig ka at pinapapasok mo sa iyong puso ang salita ng Diyos na nasa Biblia, ibig sabihin, pinakakain mo ngayon yung katawan mo sa loob. Spiritual na kalagayan. Gaya ng sinabi ni Gayo, ni Juan kay Gayo. Kaya ang tao po, meron pa sinasabi si Jesus Christ sa Mateo 4:4. Anong sabi niya naman dito? Ang kausap ni Jesus dito, si Satanas. Si Satanas po, hindi natin nakikita, pero si Jesus nakikita niya si Satanas. Kasi spiritual po si Satanas. Pero kung spiritual siya, nakikita siya ni Jesus. Kaya nag-uusap silang dalawa dito. Tingnan niyo po, ito yung tagpo na tutuksuin ni Satanas ang Panginoong Jesus. Kasi nga, 40 days siyang fasting. Ito, 4 Mateo 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng Diablo. Kita nyo, Diablo. Satanas. 2. Doon 4 na araw at 4 na gabing nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. 3. Dumating ang manunokso. Si Satanas po yun. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May dalang bato si Satanas. Yung dala niyang bato, sabi niya kay Jesus, gawin mong tinapay ito. Kasi nga doon sa 2, nagutom si Jesus, sabi Isipin nyo, no? Kung gaano katuso ang Diablo, no? Kahit naman hindi magdala ng bato si Satanas, kaya naman kumain ni Jesus, Anak siya ng Diyos, 4. Ngunit sumagot si Jesus. Ito po yung sagot niya. Satanas, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutay sa bibig ng Diyos. Hindi lang tayo sa tinapay o pagkain na bubuhay, sabi ni Jesus, kay Satanas. Kasi nga, nasa kalagayang tao si Jesus. That time kasi, nag-fasting siyang 40 days and 40 nights. Kaya nakadama siya ng gutom. Pero huwag kayong magkamali kasi yung iba, si Jesus tao, hindi naman Diyos yan Mali yan. Si Jesus anak ng Diyos. Paano siya magiging tao? Di lalabas tao ang Diyos. Mag-isip naman kayo. Meron bang asawa ang Diyos at lumitaw si Jesus? Wala naman Pero kung may pilit ninyo, si Jesus ay tao. Hindi tao, nagkatawang tao, naging tao. Ayaw nyo kasing basahin ng Biblia, kaya naluloko kayo Huwag kayong magpaloko, magbasa kayo ng Biblia. Ako payo ko. Pag nagbasa kayo, matidiscover niyo yung buong katotohanan about Jesus Christ sa Bible. Nagkatawang sa tao siya, natural, nanalangin siya 40 dias, gabi at araw. Hindi nakadama siya ng gutom. Kaya sabi ni Satanas, ito, Jesus, ito yung mga bato, gawin mo tinapay para mabusog ka. So, anong sagot ni Jesus kay Satanas? Satanas, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ibig sabihin, bakit tayo kailangan mabuhay sa salita ng Diyos? Kasi nga may buhay tayo. Yung patay, wala na yun. Pangaralan mo yun, hindi makasagot yun Patay na. Yun nakaburol. Kaya ang dapat papapangaralan yung mga taong nabubuhay at the moment. Yun ang dapat pangaralan. Kasi nga, marami ng tao ngayon, wala ng panahon sa Diyos. Yun ang totoo. Diba sabi nila, pag nagkasakit, dasal ng dasal sa Diyos. Nung walang sakit, walang panahon sa Diyos.
Totoo talaga yan. Ako karanasan ko yan. Marami na akong nakitang ganyan tao. Oh, marami na po akong nasaksihan. So tuloy natin. 5, pagkatapos nito ay dinala siya ng dyablo sa tuktok ng templo sa banal na lungsod. 6, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ni Satanas ulit. Sabi kay Jesus, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbiling niya sa kanyang mga hangyan na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Ito na yung mga tip ng panunukso na ginagawa ng dyablo. 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman. Ito, pakinggan nyo. Huwag mong subugin ang Panginoon mong Diyos. 8, pagkatapos, dinala siya ni dyablo sa isang mataas na bundok. Mula ro'y itinatanaw sa kanyang lahat ng kaharian sa sanlibutan at kayamanan ng mga ito. 9, at sinabi ng dyablo, ito na, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Isipin nyo, hindi naman Diyos si Satanas pero pinasasamba niya si Jesus. Anong kapalit? Lahat na nakikita mo Jesus, ibibigay kong lahat yan. Eh yung lahat na tinuturo ni Satanas, pag-ahari na ni Jesus yun eh. Tingnan nyo ang kalokohan ng dyablo. Inaalok niya lahat ng... Alam nyo, kaya nga manunokso ang tawag sa kanya, the deceiver. O anong nangyari? Tuloy. Sa 10, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas. Nasusulat ang Diyos, ang iyong Panginoon Diyos, ang sambahin mo. Kita nyo? At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Maliwanag, sinong paglilingkuran? Ang Diyos, wala nang iba. Tandaan nyo po yan. Ang Diyos lang po ang pinaglilingkuran ng tao, exclusively. Oh, alam nyo ba yung ama namin? Ama namin, sambahin ng ngalan mo. Oh, kanino sasamba? Sa pangalan ng Diyos. Sino nagturo? Si Jesus. Kasi anak siya ng Diyos. Kaya tinuturuan niya po tayong mga tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. O, di po ba? Kaya dapat magpaturo tayo. Huwag matigas ang ulo. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video ha. Tandaan nyo, spiritual food ang kinakain natin ngayon. Ha? Nagalmusal na tayo. Magsabi nga ng amen yung nagalmusal. Amen. Ay, parang hindi busog, mahina. Ha? Parang hindi busog. Ano pa yan? Medya lang? Lakasan nyo nga, amen nga. Amen. Aro, nabusog na sila. Nabusog sila sa pagkain kanina, kaunti lang. Ay, amen, kaunti lang eh. Amen, mahina. Kaya kumain silang spiritual. Lumakas! Ibig sabihin, yung spiritual po, yun ang nagpapalakas sa katawan natin, kaibigan. Pag malakas yung spiritual natin, malakas ito. Kahit busog na tayo dito sa katawan, pag spiritual, mahina rin ang katawan. Yan ang sinasabi ng Biblia, weak, mahina. Kaya madaling makapitan ng sakit. Ayon isang Pablo. Kaya tatandaan niyo po ito, kaibigan. Ang salita ng Diyos, ano man ang reliyon mo. Yung iba kasi pag may reliyon, akala mo, ubod ang gagaling eh. Ay, hindi ko na kailangan yan. Eh, di sana, hindi na lang sinabi, huwag nyo nang ipangaral sa mga yan. Ang nakalagay sa Biblia, lahat ng tao pangaralan. Oh, ano bang ibig sabihin? Lahat ng tao. Yan at naman ng tao, may reliyon eh. Eh, pagka may reliyon ka, sigurado ka ba pupunta ka ng langit? Akala nila, kung may reliyon, pupunta sila sa langit. Hindi. Ang pananampalataya ng tao kay Jesus, yun ang parahan. O, panguli.
nang kausap niya ni Jesus. Si Jesus po nasa langit na. Si Pablo nasa ibabaw ng lupa. Kausap niya, basahin ko dito sa 26 ng Gawa, basahin natin sa 12. Yan po layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paitulot ng mga punong saserdote. 13. Nang katanghaliang tapat, kami naglalakbay, nakita ko po Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kaysa haraw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasog sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mo yan para kang sumisigad sa tulis. Yes, tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Isipin niyo po, wala man telepono noon, walang cellphone. Si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa, pero nag-uusap sila. O isipin nyo, walang telepono noon, pero nagkakaintindihan sila. Si Pablo lang at saka si Jesus ang pero yung kasama ni Pablo na tatumba sa lupa, hindi nila naririnig yun. Kasi ang kinakausap na ni Jesus ay si Pablo. Okay, tuloy natin. Sabi, dice, tumindig ka. Yan, pinatatayo ni Jesus si Pablo. Kaya natumbay. Napakita ko sa iyo. O, nakita na niya, nagpakita sa kanya. Upang ikaw ay suguin. Magpapatuto ka tungkol sa mga nakita mo ngayon at siya'y pagkikita ko pa sa iyo. O. Anong utos kay Pablo? Yung nakita mo ngayon, Pablo, yun ang ikwento mo. Yan ang ipapatuto mo. Yun ang ipapatuto mo. Hindi natural, isa lang si Jesus. Hindi reliyon. Yung iba naman pinapatuto yung reliyon nila. Reliyon namin malaki. Reliyon namin maganda. Simbahan namin malaki. Simbahan namin malaki. Hoy, hindi nakasulat yan sa Biblia. Eto. Ang sabi ni Jesus kay Pablo, inuutosan, ipatuto mo yung nakita mo at ipakikita ko pa sa iyo. Oh, tapos ipapatuto niyo yung mga simbahan ninyong malalaki. Huwag niyo ipagyabang yan. Hindi naman palaki yan ang simbahan yan. Oh, tuloy. Ano nakalagay? 17. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. 18. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng mga lugar sa mga pinapaging banal ng Diyos. Oh. Yung pananampalataya po natin kay Jesus ang kailangan niya, kaibigan. Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, kaibigan, isuko nyo na. Kasi yan lang pong hinihingi ng kasulatan eh. Anong sabi ni Jesus? Yun na pangaralan, pag sumampalataya sila sa akin, ang sabi ni Jesus, patatawarin ko sa kanilang mga kasalanan at makakasama sila sa mga ginawang banal ng Diyos. Oh. Ayaw mo, makakasama mo pala mga banal. Pag sinabing banal, yun na pupuntang langit. Ayaw mo sumuko kay Jesus, hindi ka pupunta sa langit. Saan ka pupunta? Hindi natural sa impyerno, kasama mong tatay mong si Satanas. Ayaw mo eh. Di ba? Ayaw mo eh. Pero kung isusuko mong buhay mo kay Jesus, okay yan, kaibigan. Oh, salamat po, no? Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa umagang ito. Sa liwanag ng iyong ebanghelyo,
ng kailangan pa lang namin, ay kailangan mo lang para sa amin, ay pananampalataya namin. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kung meron po sila mga problema sa buhay, tulungan mo po sila, Panginoon. Kasi ikaw lang po pwedeng tumulong sa bawat isa. Wala pong ibang tutulong sa amin kundi ikaw. Ang tao pag tumulong, sa susunod meron nang hinihingi kapalit. Pero ikaw, walang kapalit. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Minsan pa, dito po tayo sa Maguinohoy Street. Anong barangay ito, sister? Barangay 104, Sony District 1, Tondo, Manila. God bless us all po sa inyong lahat. Babayo!